Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 981. Shu Fang. Ang disipulong ito ay isa sa iilan na pinagtuunan ng pansin ng Blood Rock Sect sa pag-aalaga. Natural, naiintindihan niya ang puwersa ng espada, kaya naman pinalipad lang siya ng espada ni Yezuan. Ito ay imposible. Ang disipulong ito ay hindi nang ahas na maniwala na ang kanyang lakas ay mas mataas kaysa kay Elder Yang Xin, kaya bakit hindi niya niharang ang espada ni Yezuan? Gayunpaman, habang siya ay nabigla pa, isang pilak na ilaw ang kumislap. Mata ng Nirvana, RIP. Ang ulo ng alagad na ito ay direktang pinutol, at siya ay namatay kaagad. Ang dahilan kung bakit siya agad na pinatay ni Yezuan ay bahagyang dahil sa Ice No Sword Arts, at isang bahagi dahil siya ay pabaya. Nang makita niyang hindi na muling umatake si Yezuan, binitawan niya ang kanyang bantay. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Yezuan ay mayroon pa ring mahiwagang hakbang sa pagpatay na maaaring umatake kahit hindi itinaas ang kanyang kamay. Sa 5, isa ang napatay, 4 na lang ang natira. Junior Kuya Lin. Dinilat ni Guuteng ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na ang kanyang junior brother na si Lin, na nasa unang yugto ng human body disaster, ay mamamatay sa isang kisap mata. Sa sandaling iyon, mabilis siyang sumugod kay Yezuan. Tiningnan ni Yezuan ang mga pag-atake ng 4 at inihagi sa kanyang kamay ang Skyquake Sword. Myriad Swords Return to Origin. Ang Skyquake Sword ay nahati sa 100 espada at sumugod kay Guuteng. Kasabay nito, inatake ni Yezuan ang 3 pa. Mata ng kaluwalhatian. Sa isang iglap, ang mga mata at buhok ni Yezuan ay naging ginto. Ang mga bahid ng gininto ang sword energy ay lumipad patungo sa iba pang 3 disipulo ng unang yugto ng human body disaster. Napakalakas. Malungkot ang ekspresyon nilang 3. Alam nilang hindi mapipigilan ang 3 pag-ataking ito, kaya dali-dali silang umiwas. Gayunpaman, sa susunod na sandali, binati sila ng 2 Yezuan. Ang paggamit ng Eye of Glory kapag pinagsama ang orihinal na katawan at avatar ay makakakonsumo ng humigit kumulang 2 katlo ng pinakamataas na limitasyon ng enerhiya ng mata. Kung ang avatar ay ginawa sa ganitong estado, ang orihinal na katawan at avatar ay mananatili sa Eye of Glory na estado. Kung ang orihinal na katawan at avatar ay gagamit ng Eye of Glory ng hiwalay, ang 2 katawan ay kumukonsumo ng parehong dami ng enerhiya ng mata, na magiging 2 beses ng mas malaki kaysa noong sila ay pinagsama. Ito ay isang bagay na kakasubok ni Yezuan. Maaari itong ituring na isang paraan upang makatipid ng enerhiya sa mata. Sa sandaling iyon, ang 2 gintong Yezuan ay patuloy na umaatake sa 3 elite na disipulo. Ang orihinal na katawan at avatar ay mayroon pa ring 1 katlo ng kanilang enerhiya sa mata, kaya't ang 3 ay patuloy na pinahihirapan ng mga pag-atake sa isip. Bang! 2 segundo pagkatapos magsimula ang labanan, 1 disipulo ang napilitang sumuko. Gayunpaman, mas malakas ang attack power ng Golden Sword Energy kaysa sa kanya, kaya napatay siya ng sword. Ngayon, 2 laban sa 2. Para kay Guuteng, nabugbog na siya ng daan-daang Heaven Shock ang Sword S. Pagkatapos ng lahat, ang manyeb na kapaligiran ay malupit, at ang kanyang bilis ng paggalaw ay mas mabagal kaysa sa lupa. Hindi na masama na makapagtiyaga siya. Para kay Yezuan, pagkatapos na linangin ang Snowwind Arts, maaari niyang gamitin ang Snowwind Movement Technique para direktang tumapak sa snow at tumakbo ng ligaw sa snow. Ang lahat ng mga salik na ito ay nagdulot ng pagtaas ng kumpiyansa ni Yezuan. Itong lalaking ito, siya. Noong una, inakala niya na pinalaki ng iba ang lakas ni Yezuan, ngunit hindi niya inaasahan na totoo ito. Sa sandaling ito, 2 sa kanyang 4 na nakababatang kapatid na lalaki ay namatay na, at ang natitirang 2 ay malamang na hindi na makakatagal. Ang pinakamahalaga, pinipigilan pa rin siya ng daan-daang Skyquake Swords. Pumunta ka. Mabilis na nagpasya si Guuteng na tumakbo. Sinulyapan siya ni Yezuan mula sa gilid ng kanyang mga mata at ngumuso sa panghahamak. Young Sect Master ng Blood Rock Sect, ang numero 1 henyo ng Blood Rock Sect. Tumatakbo ka kapag nakita mo ako. Wei Zhenchen, bitag siya gamit ang Spiritual Sword Formation. Panipi.
Matapos matanggap ang utos ni Yezuan, ang daan-daang Skyquake Sword ay mabilis na lumawak at naging dambuhalang espada at walang awang bumagsak. Bang! 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 Ang mga higanting espada na yumunig sa langit ay walang awan na tumusok sa nyebe na lupa. Ang landas ng pag-urong ni Guo Teng ay agad na natakpan. Wala pang isang segundo, nasilb siya ng Spirit Sword Array tulad ni Yang Xin. Hindi siya makaakyat sa langit, at hindi rin siya makababa sa lupa. Si Guo Teng ay nakulong. Wei Zhenchen, magaling. Puri ni Yezuan sa kanyang puso. Ang bawat isa sa Skyquake Swords ay 2 hanggang 3 metro ang lapad. Ang daan-daang Skyquake Swords ay bumagsak at tinataka ng lahat ng mga ruta ng pagtakas ni Guo Teng. Kung gusto ni Guo Teng na umalis, kailangan niyang lagpasan ang Skyquake Swords. Gayunpaman, si Wei Zhenchen ay isang Tier 6 first-rank spiritual treasure. Bagamat hindi nito maharangan ang pag-atake ni Guo Teng, maaari pa rin itong pigilan. Habang si Guo Teng ay nakulong, biglang inabot ni Yezuan at hinawakan ang kawalan sa harapan niya. Kamay na nakahuli ng dragon. Isang gininto ang True Chi ang namuo sa isang palad at hinawakan ang isa sa mga disipulo. Ano? Ang Dragon Catching Hand ni Sect Master. Nagulat ang alagad. Ang Dragon Catching Hand ay ang sikretong pamamaraan ng Blood Rock Sect Master, si Guo Hua. Si Guo Teng lang ang nakakaalam kung paano ito gamitin. Gayunpaman, ngayong nahuli na siya ni Yezuan, agad siyang nagpakita ng kawalan ng pag-asa. Ice Snow Sword Technique. Whoosh! Lumipad ang isang ulo. Naputol ang ulo ng alagad. Agad na natakpan ng yelo ang sugat at walang ni isang patak ng dugo ang lumabas. Ang kanyang ulo ay bumagsak sa nyebe at natatakpan nito. Ang kanyang katawan ay itinapon din ng Dragon Catching Hand ni Yezuan. Hindi, huwag mo akong patayin. Senior Kuya Guo, iligtas mo ako. Ang huling elite na disipulo ng Blood Rock Sect ay sumugod kay Guo Teng na may gulat na ekspresyon. Kamay na nakahuli ng dragon. Muling inabot ni Yezuan ang kanyang kuko at nahuli ang elite na disipulo. Sa mga sumunod na sandali, nalaglag din ang ulo ng huli. Sa ilalim ng Eye of Glory, ang True Chi na lakas ni Yezuan ay tumaas ng malaki. Kahit na ang kalaban ay nasa first grade True Energy Disaster, hindi siya nakatakas mula sa Dragon Catching Hand. Napakalakas talaga ng Dragon Catching Hand na ito. Kapag naayos ito, tiyak na tataas ng husto ang kapangyarihan nito. Natuwa si Yezuan. Gayunpaman, hindi niya nakalimutan kung nasaan siya at mabilis na pumunta upang kunin ang 4 na interspatial ring. Sa kasamaang palad, ang mga alagad na ito na lumabas upang magsanay ay walang maraming bagay. Gayunpaman, ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Matapos kainin ang mga bagay sa 4 na interspatial ring, bumuti ang cultivation ni Yezuan. Dahil sa koneksyon ng bloodline, bumuti din ang kanyang unang clone at pangalawang clone sa Eastern Continent. Ngayon, si Guo Teng na lang ang natitira. Imposible. Bakit kilala mo ang Dragon Catching Hand? This is impossible. Si Guo Teng, na nakulong sa Spiritual Sword Array, ay sumigaw ng malakas. Kailangang malaman ng isa na ang kanyang ama, ang Blood Rock Sect leader na si Guo Hua, ay natuto lamang ng Dragon Catching Hand pagkatapos ng 10 taong pagsasanay. Gayunpaman, si Yezuan, na wala pang 25 taong gulang, ay natutunan na ito. Paano ito naging posible? Pinakamahalaga, saan natutunan ni Yezuan ang Dragon Catching Hand? Saan mo natutunan yan? Hindi yun ang punto. Ang punto ay mapupunta ka sa impyerno. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Kaagad niyang ibinalik si Wei Zhenchen sa estado ng 100 heaven-shaking swords. Nabawi rin ni Guo Teng ang kanyang kalayaan. Tumakbo. Nang makitang malaya na siya, agad na tumalikod si Guo Teng. Myriad Swords Return to Origin. Bago matapos ang epekto ng Myriad Swords Return to Origin, hinabol ng daang heaven-shaking sword si Guo Teng. Gayunpaman, sa sandaling ito, kamay na nakahuli ng dragon. Kamay na nakahuli ng dragon. Sabay abot ng orihinal na katawan at clone ni Yezuan. Sa isang iglap, 2 gintong palad ang humawak sa hangin. Itinaas ni Guo Teng ang kanyang kamay at winasak ang isa sa mga gintong palad, ngunit nasalo ito ng pangalawang gintong palad. Kabanata 982. Kamay na nakahuli ng dragon. Isa pang gintong palad ang lumitaw.
Sa sandaling ito, si Guuteng ay hinawakan ng dalawang gintong palad. Nasa sobrang sakit siya, parang langgam. Napasigaw si Guuteng sa sakit. Nagdulot pa ng avalanche ang boses niya sa Snow Mountain sa di kalayuan. Tumayo si Yezuan sa hangin at tahimik na tumingin kay Guuteng. Tinanong niya, pumunta ka sa impyerno at humingi ng tawad sa aking Panginoon. Dissection I. 4 na invisible dissection ray ang bumaril sa ulo ni Guuteng. Si Guuteng ay nasa matinding sakit. Bagamat hindi niya nakikita, ramdam niyang nawawala ang tuktok ng kanyang ulo. Sa ilang sandali, kumalat ang epekto ng dissection ay sa utak ni Guuteng. Inilibot ni Guuteng ang kanyang mga mata at namatay. Kasabay nito, na-deactivate din ni Yezuan ang kanyang maluwalhating estado. Bagamat bahagyang na-activate niya ang kanyang dissection eye, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay napakalakas na. Master, naipaghiganti na kita. Bulong ni Yezuan sa sarili habang nakatingin sa walang laman na kapaligiran. Gayunpaman, hindi pa tapos ang usaping ito. Dahil pinahintulutan ng Blood Rock Sect leader si Guuteng na gawin ito, hindi siya pinayagan ni Yezuan. Whoosh! Matapos mamatay si Guuteng, lumipad ang isang interspatial ring. Ito ay ang interspatial ring ni Guuteng. Sa sandaling ito, ang buong ulo ni Guuteng ay nagkawatak-watek. Namatay siya sa mas miserableng paraan kaysa sa iba pang apat. Spirit Eye Fruit. Panipi, sinuri ni Yezuan ang interspatial ring ni Guuteng at nakakita ng kayamanan dito. Ang prutas na ito ay medyo parang mata ng tao. Nakita na ito ni Yezuan noon. Nangangailangan ito ng isang DevR point para palitan ito. Hindi niya inaasahang makakakuha siya ng isa sa pagkakataong ito. Ang Spirit Eye Fruit na ito ay maaaring lubos na mapataas ang pinakamataas na limitasyon ng kanyang kapangyarihan sa mata at ang bilis ng pagbawi ng kanyang kapangyarihan sa mata. Siyempre, maaari rin itong mapabuti ang kanyang paningin. Special DevR. Walang pag-aalinlangan, agad na ginamit ni Yezuan ang Super DevR Crystal at nilamon ang Spirit Eye Fruit. Kaagad, ang pinakamataas na limitasyon ng kanyang kapangyarihan sa mata ay tumaas ng 50%. Bagamat hindi nagdulot ng random mission ang labanang ito, napakaganda ng ani ni Yezuan. Para sa mga ores sa interspatial ring, natural na ibinigay ito ni Yezuan kay Wei Zhenchen. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Tumunog ang system notification. Sa orihinal, si Wei Zhenchen ay isang Grade 6, Grade 1 Supreme Spiritual Treasure. Ngayong nilamon na nito ang mga ores, tumaas na ito sa ikapitong baitang, at muling tumaas ang lakas nito. Ito rin ay hindi direktang nagpapataas ng lakas ni Yezuan. Inalis ni Yezuan ang 5 bangkay at nag-isip sandali. Ang Sect Master ng Blood Rock Sect ay isang eksperto sa ikatlong antas ng True Energy Disaster. Sa lakas niya ngayon, nagawa niyang labanan siya. Gayunpaman, ang Blood Rock Sect ay hindi lamang mayroong Sect Master, mayroon ding ibang mga Elder. Kung siya ay napapaligiran, siya ay nasa panganib pa rin. Gayunpaman, kahit na hindi siya manalo sa isang laban, hindi ba siya makakatakas? Magsimula tayo sa Blood Rock Mines. Kumikislap ang mga mata ni Yezuan habang direktang pinunit niya ang isang void door. Mayroon pa rin siyang void locator sa Blood Rock Sect na kanyang tirahan. Agad siyang bumalik sa kanyang bahay sa Blood Rock Sect. Ngunit ang ikinagulat niya ay ang silid na ito ay nagpalit na ng mga may-ari. Nang dumaan siya sa walang laman na pinto, nakita niya ang isang babaeng alagad na nagpapalit ng damit. Bawat pulgada ng balat ng babaeng alagad na ito ay nakikita niya. Ikaw pala. Ang babaeng disipulo ay nagmamadaling nagtalukbong ng kanyang damit, ngunit sa sumunod na sandali, madali siyang nakontrol ni Yezuan. Magbihis ka na, utos ni Yezuan. Oo, guru, sagot ng babaeng alagad. Hindi naman masama ang itsura niya. Ang kanyang katawan ay curvaceous, ang kanyang balat ay makinis, at mayroon siyang isang pares ng mahahabang binti. Kung makikita ng isang ordinaryong tao ang eksenang ito, tiyak na magkakaroon sila ng nosebleed, ngunit hindi interesado si Yezuan dito. Pinanood ni Yezuan habang sinusuot niya ang kanyang mga damit, pagkatapos ay may ipinagpalit mula sa kanila. Ang face-changing mask. Napakataas ng antas ng face-changing mask na ito. Maaari itong mag-transform sa hitsura ng isang tao at sa parehong oras, itago ang karamihan sa aura ng katawan.
Gayunpaman, ang face-changing mask na ito ay may depekto. Si Yezuan ay maaari lamang mag-transform sa isang taong kontrolado ng kanyang eye of control. Kahit na babae, hindi mahalaga. Sa isang pag-iisip, nagbago ang face-changing mask sa kamay ni Yezuan. Isinuot niya ang maskara at sa isang kisap mata ay napalingon siya sa babaeng disipulong nasa harapan niya. Pati buhok niya ay hamaba. Kung makikita ito ng iba, siguradong iisipin nilang may kambal na kapatid ang babaeng disipulong ito. Sa kasamaang palad, ang face-changing mask na ito ay maaari lamang baguhin ang hugis ng mukha at buhok. Pati ang Adam's apple ay nawala. Gayunpaman, ang mga pagbabagong ito ay limitado lamang sa leeg. Hindi nagbago si Yezuan sa ibaba ng leeg. Dahil dito ginamit ni Yezuan itong face-changing mask. Kung hindi, hindi niya ito gagamitin. Anong pangalan mo? Tanong ni Yezuan. Guro, ang pangalan ko ay Luo Jio, sagot ng babaeng disipulo. Sige, manatili ka sa kwarto at huwag kang lalabas. Utos ni Yezuan sa babaeng disipulo. Pagkatapos, nagpalit siya ng maluwag na damit at lumabas. Ngayon, ginagaya niya si Luo Jio para gumawa ng isang bagay. Iyon ay para pagnakawan ng Bloodcliff sect. Mas gusto niya ang pagnanakaw. Kung tutuusin, isa lang siyang tao. Ang mga disipulo, deacon, at elder ng Bloodcliff sect ay lalabas lahat para magsanay. Ang kanilang pinagsamang kayamanan ay tiyak na hindi isang maliit na halaga. Gamit ang eye of perception, malinaw niyang naramdaman kung gaano karaming tao ang nakapaligid sa kanya at kung ano ang kanilang mga kaharian. Sa sandaling ito, ikinulong niya ang isang deacon na gumagala sa labas. Ang deacon na ito ay nasa ikapitong antas ng fleshly body disaster, katulad ni Yezuan. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay magkaiba sa mundo ni Yezuan. Shoo! Si Yezuan ay parang ihip ng hangin. Sa isang iglap, nagwalas siya sa likuran ng diakono at walang awa siyang sinampal. Bang! Nawalan ng malay ang deacon sa isang iglap. Pagkatapos, hinubad ni Yezuan ang kanyang yin at yang ring. Nang magising ang deacon na ito at nalaman na walang laman ang kanyang yin at yang ring, anong uri ng ekspresyon ang mayroon siya? Kinaladkad ni Yezuan ang deacon sa mga anino at pagkatapos ay nagpatuloy sa paggala. Ang sinumang nakarating sa ikapitong baitang ng human body disaster ay kanyang tatarget. Hindi nagtagal, nalakad na niya ang buong panlabas na sekta. Sa kabuuan, mahigit 30 tao na ang kanyang na-knockout. Bagamat maaari niyang gamitin ang eye of control para makita ang mga sikreto ng mga taong ito, 20 tao lang ang kayang kontrolin ng eye of control sa ika-4 na baitang. Higit pa rito, si Luo Luo ay nakalusot pa lamang sa ikatlong baitang ng human body disaster. Hindi sapat ang kanyang kagandahang kakayahan. Sa makatuwid, maaari lamang gamitin ni Yezuan ang pamamaraang ito. Pagkatapos mamasyal sa buong outer sect, direktang pumasok si Yezuan sa inner sect ng Bloodcliff sect. Kasalukuyang gabi na, kaya naman wala masyadong tao ang gumagala sa labas. Halos lahat ng mga alagad ng panloob na sekta ay nasa ikapitong baitang ng human body disaster. Lahat sila ay target ni Yezuan. Bagamat dati siyang martial brother sa mga disipulong ito ng Bloodcliff sect, sino ang humiling sa sect master ng Bloodcliff sect na hawakan ang kanyang reverse scale? Sa pagsasamantala ngayong gabi, ninakawan ni Yezuan ang Bloodcliff sect. Kabanata 983. Ang mga tao sa inner sect ay hindi man lang naharang ang isa sa mga pag-atake ni Yezuan. Maaaring mawalan sila ng malay ni Yezuan sa pamamagitan ng paghiwa ng kanyang kamay. Pagkatapos ng lahat, ginamit ni Yezuan ang Beast King Rampage, na nagpapataas ng kanyang lakas ng 60%. Ang kultibasyon ni Yezuan ay patuloy ding dumarami. Nakipag-usap na siya sa 5 elite na disipulo ng True Energy Disaster, kaya 3 na lang silang natitira sa Blood Rock sect. True Energy Disaster, napakahirap na mawalan ng malay. Kung ako ay makalusot sa 8th grade human body disaster, makokontrol ko sila. Saglit na nag-isip si Yezuan at naramdaman niyang dapat na niyang talikuran ang mga disipulo at elder na ito ng True Energy Disaster, at tumuon sa ordinaryong panloob na mga disipulo ng sekta. Gayunpaman, habang siya ay nagnanakaw, bigla niyang naramdaman ang ilang makapangyarihang aura. Napakalakas. Sila ay hindi bababa sa 2nd grade True Energy Disaster. Itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay, at naging seryoso ang kanyang ekspresyon.
May 3 second-grade true energy disaster expert sa hanay ng kanyang mga pandama. Gabi na, paanong may 3 makapangyarihang elder na namamasyal sa labas? Hindi tama iyan. 2 second-grade true energy disaster expert na lang ang natitira sa Blood Rock sect. Paano kaya magkakaroon ng 3? Biglang naisip ni Yezuan ang butas na ito at agad na lumipad sa kalangitan. Pagkatapos kumain ng spirit eye fruit, ang kanyang paningin ay bumuti ng husto. Nakita niya na ang 3 second-grade true energy disaster expert na ito ay hindi mga elder ng Blood Rock sect, kundi mga eksperto ng Blazing Fire Villa. Kayong 3, maghintay kayo. Biglang may lumipad palabas at tinawag sila. Itinuon ni Yezuan ang kanyang mga mata at nakitang ito ay ang sect master ng Blood Rock sect, si Guohua. Kaagad pagkatapos, sinundan ng 3 tao si Guohua sa isang tagong lugar, at natural na sumunod si Yezuan sa likuran. Sa kanyang eye of perception, naririnig niya ang usapan ng 4 na taong ito mula sa malayo. Sect Master Guo, nakapagdesisyon na ba ang matandang Sect Master? Tanong ng matandang namumuno sa Blazing Fire Villa. Oo, pumayag ang tatay ko. Tumango si Guohua. Mabuti, hindi mahina ang matandang Sect Master. Basta tinutulungan niya tayong pigilan ang matandang babaeng iyon mula sa Snowwind Villa, tatanggap tayo ng 30%. Sabi ng matanda sa mahinang boses. 30%, deal. Agad na tumango si Guohua. Alam niya ang ibig sabihin ng matanda sa 30%. Kung ganoon nga, hayaan ang matandang sect leader na sundan tayo pabalik sa Raging Flames Villa. Nagpatuloy ang matanda. Sinabi ni Guohua, kung gayon, hihilingin ko sa aking ama na lumabas sa pag-iisa ngayon din. Mabilis na natapos ang usapan. Pagkatapos, umalis si Guohua. Para naman kay Yezuan, natigilan siya nang marinig niya ito. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naintindihan niya. Hindi ko inasahan na ang Blood Rock sect ay may matandang sect master sa pag-iisa. Mukhang hindi siya mahina, kung hindi siya naimbitahang magtrabaho sa Blazing Fire Manor. Nilunok ni Yezuan ang kanyang laway. Kasabay nito, nahulaan din niya kung ano ang gagawin ng Blood Rock sect at ng Raging Inferno Villa. Parang aatake sila sa Snowwind Villa sa isang iglap. Mula sa kanilang pag-uusap ngayon, alam nila na ang old sect master ay may lakas na pigilan si Zuhong ng Windsnow Villa. Sa oras na iyon, maaaring salakayin ng Raging Inferno Villa ang Windsnow Villa sa kanilang puso. Hindi, dapat iulat agad ang bagay na ito sa Windsnow Villa. Si Yezuan ay mukhang marangal. Ngayong sumali na siya sa Windsnow Villa, natural na kailangan niyang isipin ang Windsnow Villa. Gayunpaman, nang siya ay aalis na, 2 pang figure ang sumugod mula sa langit. Ang isa sa kanila ay si Guohua, at ang isa ay marahil ang old sect master. Napakalakas niya. Ang kanyang aura ay mas malakas pa kaysa sa ama ni Feng Wuan, si Feng Wenyao, ngunit medyo mahina kaysa kay Zuhong. Bumilis ang tibok ng puso ni Yezuan. Tila ang old sect master ay talagang kwalipikadong makipaglaban kay Zuhong. Sino nandyan? Biglang umalangaw ang isang malakas na sigaw. Nang inig si Yezuan, nilinggan niya ang kanyang ulo at nakita niyang papalapit sa kanya ang matanda. Buti na lang at nagtatago siya sa sulok at ginagamit ang Eye of Revelation para makakita. Ang mga mata ng walang kabuluhan. Nagmamadaling binuksan ni Yezuan ang Void Gate at pumasok. Pagkatapos, mabilis na isinara ang Void Gate. Sumugod ang matanda, ngunit wala siyang nakita. He muttered, kakaiba, mali ba ang pakiramdam ko? Si Yezuan, na nakatakas sa Void Gate, ay bumalik sa kanyang tirahan sa Windsnow Villa sa oras na ito. Phew, malapit na. Nakahinga ng maluwag si Yezuan. Ang epekto ng Eyes of the Void ay tataas habang dumarami ang kaharian ng isang tao. Isang paglalakbay ng ilang araw ay maaaring madaanan sa isang iglap. Buti na lang at nasa kanya ang Eyes of the Void. Kung hindi, nahuli na siya ng matanda. Hindi niya inaasahan na ganoon pala kalakas ang perception ng matanda. Nakasuot na siya ng mask na nagbabago sa hitsura at may linya ng dugo ng Shadow Leopard, ngunit natuklasan pa rin siya. This won't do. Kailangan kong sabihin kay Wuan ang tungkol dito. Nag-isip sandali si Yezuan at lalabas na sana. Ngunit sa oras na ito, biglang bumukas ang pinto sa silid ni Luoluo. Oy, ikaw si Young Master. Naramdaman ni Luoluo na may tao sa looban niya,
kaya lumabas siya para tingnan. Gayunpaman, nakakita siya ng isang estranghero. Siya at si Yezuan ay may kontrata sa dugo ng master at servant, kaya natural, hindi niya makikilala si Yezuan sa kanyang hitsura. Ako ito. Hinubad ni Yezuan ang kanyang mukha na nagpapalit ng mukha at inihayag ang kanyang tunay na anyo. Aniya, Luo, ipagpatuloy mo ang paglilinang. Kailangan kong lumabas kaagad. Okay. Matapos kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Yezuan, bumalik si Luo sa kanyang silid at nagpatuloy sa paglilinang. Sa isang araw lang, nakalusot siya mula sa ikalawang baitang human body disaster hanggang ikatlong baitang human body disaster. Sa ibang araw, malamang na maabot niya ang ikaapat na baitang human body disaster. Sa kanyang bilis, baka talagang mahabol niya si Yezuan. Pagkatapos umalis sa courtyard, nagtungo si Yezuan sa tirahan ni Feng Wuan. Ang huli ay nagsasanay ng kanyang espada sa kanyang sariling patio. Nang makita niya si Yezuan, ngumiti siya at sinabing, "Yezuan, kumusta ang Windy Snow Manor ko?" "Wuan, may sasabihin ako sa'yo." Si Yezuan ay dumiretso sa punto at sinabi sa kanya ang lahat ng kanyang nalalaman. Ano? Ang matandang sect master ng Blood Rock Sect. Labis na nagulat si Feng Wuan matapos itong marinig. Narinig ko na ang matandang sect master ng Blood Rock Sect, si Guo Xiaotian, ay nasa ikatlong baitang True Energy Disaster. Pagkatapos noon, lumabas siya para maglakbay. Hindi ko inaasahan na babalik siya. Ang karakter ni Yezuan ay passable. Noong araw na iyon, hindi niya sinamantala ang sitwasyon para patayin si Feng Wuan at kunin ang Windy Snow Token. Sa makatuwid, nagtiwala si Feng Wuan sa kanya. Tama, at saka, nararamdaman ko na ang kanyang aura ay mas malakas kaysa sa Manor Master, ngunit bahagyang mas mahina kaysa sa matandang Manor Master. Tumango si Yezuan. Nang inig ang katawan ni Feng Wuan nang marinig niya ito. Siya ay 20 taong gulang sa taong ito at nasa ikalawang baitang True Energy Disaster. Siya ay 7 o 8 taong mas bata kay Guo Teng. Para sa kanyang ama, bilang Manor Master ng Windy Snow Manor, natural na hindi mahina ang kanyang lakas. Naabot na niya ang ikaapat na baitang True Energy Disaster. Para sa kanyang lola, si Zhu Hong, siya ay isang eksperto sa ikalimang baitang True Energy Disaster. Kung ang matandang Manor Master ng Blood Rock Sect, ang aura ni Guo Xiaotian ay talagang gaya ng sinabi ni Yezuan, malamang na isa siyang eksperto sa True Energy Disaster sa ikalimang baitang. Yezuan, sumama ka sa akin para makita agad ang aking ama. Agad na umalis si Feng Wuan kasama si Yezuan upang hanapin ang Manor Master ng Windy Snow Manor, si Feng Wenyao. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa kaligtasan ng Windy Snow Manor. Mas mabuting paniwalaan ito kaysa hindi. Kabanata 984. Wuan, bakit mo ako hinahanap gabi-gabi na? Nagtatakang tanong ni Feng Wenyao. Ama, agad na pumasok si Feng Wuan sa silid at ikinwento ang mga kaganapan na katatapos lang mangyari. Ano? Ang Raging Inferno Villa ay sumama sa isang 5th-tier human body disaster expert at naghahanda na maglunsad ng sneak attack sa ating Windy Snow Villa. Matapos itong marinig ni na Feng Wenyao at Zhu Hong, nagulat din sila. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Naguguluhang tanong ni Zhu Hong. Sa pagharap sa tanong na ito, napalingon lamang si Feng Wuan kay Yezuan. Kahit na ang mga elder ng Blood Rock Sect ay hindi alam ang tungkol sa lihim na pag-uusap na ito, kaya paano nalaman ni Yezuan, na nasa malayo sa Windy Snow Villa, ang tungkol dito? Parang ganito, nagsimulang magsalaysay muli si Yezuan, simula noong pumasok siya sa mga bundok na nalalatagan ng nyebe, nakilala si Guo Teng, nabasag ang kawalan, at nakarating sa Blood Rock Sect. Nabalitaan niya ang tungkol sa bagay na ito. Nabasag ang kawalan at diretsyong pumunta sa Blood Rock Sect mula sa Snowy Mountains. Nagulat silang lahat sina Zhu Hong, Feng Wenyao, at Feng Wuan. Ito ang unang pagkakataon na narinig nila ito. Alam kong hindi ka naniniwala sa akin, kaya subukan mo ito sa iyong sarili. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, kumislap ang kanyang mga mata. Sa susunod na sandali, isang walang laman na pinto ang bumukas sa tabi niya. Ano? Ito? Sumugod sina Zhu Hong at Feng Wenyao. Hindi nagsalita si Yezuan at diretsyong pumasok. Sumunod din si Feng Wuan at ang dalawa pa. Tapos, nagulat sila. Ito ang Snowy Mountains. Bulalas ni Feng Wuan. Tama,
Ginamit ko ito para dumiretso mula sa Snowy Mountains papuntang Blood Rock Sect, tumango si Yezuan. Sa oras na ito, dinala na niya si Feng Wuan at ang dalawa pa sa lugar kung saan niya pinatay si Guo Teng. Nagulat si Feng Wuan at ang dalawa pa. Halos isang araw na paglalakbay mula Windy Snow Villa hanggang Blood Rock Sect. Aabutin ng hindi bababa sa 3 araw upang maglakbay mula rito patungo sa Blood Rock Sect ng buong bilis. What a magical martial art! This is not an illusion. We are really in the Snowy Mountains, bulalas ni Feng Wenyao. Nabuhay siya ng ilang dekada, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng isang martial art na maaaring makalusot sa kawalan at maglakbay. Kalimutan ka, kahit ako ay hindi ko magawa. Ang martial art na ito ay tila isang tulay sa pagitan ng dalawang lugar, ngunit ang pamamaraang ito ay isang bagay na kahit na ang mga eksperto sa manifestation realm ay hindi magagawa. Si Zhu Hong ay nagulat din. Laking gulat din ni Feng Wuan. Nagmamadali siyang nagtanong, Yezuan, saan mo nakuha ang martial art na ito? Natutunan ko ito mula sa aking mga minanang alaala, nang makalusot ako sa human body disaster. Gayunpaman, ang pagbubukas ng Void Gate ay nangangailangan ng pagkonsumo ng sigla ng isang tao. Si Yezuan ay casual na gumawa ng kasinungalingan, na nagpaisip sa kabilang partido na nagbayad siya ng malaking halaga para dito. Karaniwan, ang mga makapangyarihang tao lamang ang maaaring mag-iwan ng kanilang mga alaala, tulad ng mga ninuno ni Luoluo. Mukhang ang ninuno ni Yezuan ay isang napakalakas na mandirigma, naiinggit na sabi ni Feng Wuan. Ang pagbubukas ng Void Gate na ito ay kumukonsumo ng lakas ng buhay. Magmadali tayong bumalik. Agad na dumaan si Zhu Hong sa Void Door at bumalik sa tirahan ni Feng Wenyao. Ngayon, naniwala sila sa sinabi ni Yezuan. Sa Void Door na ito, maaari tayong direktang pumunta sa Blood Rock Sect. Gayunpaman, ang Guo Xiaotian na iyon ay malamang na umalis na sa Blood Rock Sect at nagtungo sa Blazing Fire Manor. Kung siya at ang Old Manor Master ng Blazing Fire Manor, si Chai Jin, hindi ko sila matatalo, nag-iisip na sabi ni Zhu Hong. Mama, paano natin ito haharapin? Dapat ba tayong umalis ngayon at harangin ang Guo Xiaotian na iyon? Tanong ni Feng Wenyao. Agad na umiling si Zhu Hong at sinabing, hindi, una sa lahat, hindi natin alam ang kanilang ruta. Bukod dito, sa sandaling umalis ako sa Windy Snow Manor, kung sasamantalahin ito ng Blazing Fire Manor, kung gayon ang mga pagkalugi ay mas hihigit sa mga pakinabang. Lola, kung gayon ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Feng Wuan. Nag-isip sandali si Zhu Hong at sinabing, kung hindi natin alam ang tungkol sa pagtutulungan ng Blazing Fire Manor at ng Blood Rock Sect, tiyak na magdaranas tayo ng matinding pagkalugi at maaaring mapuksa pa. Gayunpaman, ngayong alam na natin ang tungkol dito, bakit hindi tayo mag-set up ng isang ambush at hayaan silang pumasok sa bitag? Panipi. Matapos marinig ito, tahimik na tumango ang lahat. Ito ay talagang isang magandang ideya. So, inay, gusto mong imbitahan si tita. Nagtaas ng kilay si Feng Wenyao. Nasa Yiyang City ang iyong tiyahin, ilang araw ang layo mula sa aming Windy Snow Manor. Wenyao, magpadala ka agad ng ilang tao para imbitahan siya. Bilang karagdagan, tawagan din si Watchen pabalik. Sinabi ni Zhu Hong kay Feng Wenyao. Si Watchen ay nakatatandang kapatid ni Feng Wuan. Nakalusot na siya sa ikatlong layer ng True Energy Disaster at kasalukuyang pumapasok sa ika-4 na layer ng True Energy Disaster. Siya ang numero 1 henyo ng Windy Snow Manor. Sige, pupunta na ako. Tumango si Feng Wenyao. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Feng Wuan, Ama, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Ano? Kakaibang tumingin si Feng Wenyao kay Feng Wuan. Ang aming Windy Snow Manor ay aabutin ng halos 7 araw upang umalis at bumalik. Kung makatagpo kami ng isang ambas sa daan at hindi na makabalik, kung gayon ito ay magiging mahirap. Sa makatuwid, sa tingin ko ay mas mabuting pabayaan si Yezuan. Pagdating ng oras, maaari niyang direktang buksan ang Eye of the Void at agad na bumalik sa aming Windy Snow Manor, mungkahi ni Feng Wuan. Nang marinig ito, biglang naalala ni na Feng Wenyao at Zhu Hong ang bagay na ito. Maaaring buksan ni Yezuan ang Eye of the Void at direktang maglakbay mula sa Windy Snow Manor patungo sa Blood Rock Sect. Hanggat naabot niya ang Yiyang City, magagamit niya ang Eye of the Void para mabilis na makabalik sa Windy Snow Manor,
na makakatipid ng maraming oras. Tama, laging binabantayan ng manor natin. Kung lalabas ang mga eksperto, madali silang aatake. Si Yezuan ay nasa ikapitong layer lamang ng human body disaster. Hanggat nagdidisguise siya, walang makakapansin. Tumango si Feng Wenyao. Narinig niya ang lakas ni Yezuan. Noong siya ay nasa ika-6 na layer ng human body disaster, nasugatan niya ng husto si Yang Xin, na nasa unang layer ng true energy disaster. Ngayong nasa ikapitong layer na siya ng human body disaster, hindi magiging problema para sa kanya na tapusin ang misyon. Yezuan, mayroon akong longevity pill dito. Matapos itong pinuhin, maaari nitong madagdagan ang iyong buhay ng 5 taon. Bilang gantimpala para sa misyong ito, handa ka bang pumunta sa Yiyang City? Biglang naglabas si Zuhong ng bote ng jade mula sa kanyang universe ring. Longevity pill. Nang marinig ito, hindi maiwasang lumiwanag ang mga mata ni Yezuan. Ang bagay na ito ay magagamit din sa universe ring. Bukod dito, ito ay napakamahal. Kahit siya ay hindi niya kayang bayaran ngayon. Ang pill na ito ay maaaring makatulong sa kanya na makapasok sa ika-8 layer ng human body disaster. Okay, agad na tumango si Yezuan. Hindi na nagsalita pa si Zuhong at ibinato ang longevity pill kay Yezuan. Pagkatapos, kumuha siya ng panulat at papel at nagsulat ng liham at alaala para kay Yezuan. Dahil iyon ang kaso, dapat kang umalis kaagad. Dapat mong marating ang Yiyang City sa loob ng 5 araw. Ibinigay ni Zuhong ang sulat kay Yezuan at sinabing, Wenyao, magdagdag pa ng mga tao sa snowstorm array. Oo, tumango si Feng Wenyao. Pagkatapos, direktang umalis si Yezuan. Yezuan, mangyaring mag-ingat. Paalala ni Feng Wuan, gagawin ko. Isang tiwala ng ngiti ang ipinakita ni Yezuan. Hindi ba isang piraso ng cake para sa kanya ang isang simpleng letter delivery mission? Kabanata 985. Papatayin ni Yezuan ang bawat tao sa una o ikalawang antas ng true energy disaster na dumating. Kahit na may nakilala siyang eksperto sa ikatlong antas ng fleshly body disaster, kung hindi sila matalo ni Yezuan, hindi ba siya makakatakas? Kaagad, umalis siya sa Winsnowville at sumugod sa Yiyang City ayon sa mapa. Binigyan siya ni Zuhong ng deadline na 5 araw, ngunit naramdaman ni Yezuan na ito ay masyadong mahaba. Kung tutusin, kailangan ng mga ordinaryong tao na umupo at magpahinga para mabawi ang kanilang true energy at physical strength. Gayunpaman, maaari siyang maglakbay ng 24 na oras sa isang araw, upang maabot niya ang Yiyang City ng wala pang 3 araw. Gayunpaman, wala pang 1 oras pagkatapos niyang umalis sa Winsnowville, sinundan siya ng ilang tao. Ang batang ito ay nasa ikapitong layer lamang ng human body disaster. Dapat ba natin siyang patayin? 3 lalaki ang tahimik na sumunod kay Yezuan, at ang isa sa kanila ay nagtanong sa mahinang boses. Kahit gaano kaliit ang lamok, isang laslas lang, sagot ng pinuno sa mahinang boses. Silang 3 ay nasa ika-9 na layer ng human body disaster at kabilang sa Raging Fireville. Dalubhasa sila sa pagpatay sa mga alagad ng Winsnowville na dumaan. Siyempre, kahit hindi sila taga Winsnowville, hindi nila sila pakakawalan. Sila ay mga bandido. Sa sandaling iyon, lumapit silang 3 kay Yezuan. Little brother, please wait, sigaw ng pinuno kay Yezuan. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay narinig na ni Yezuan ang kanilang pag-uusap, kaya tumalikod siya at umatake. Ice no sword technique. Lakas ng espada. Agad na umatake si Yezuan, nahuli silang 3 na walang bantay. Rip, rip, rip. 3 malulutong na tunog ang narinig, at 3 ulo ang pinalipad, na bumagsak sa lupa na may isang plop. A mere human body disaster ang nangangahas na magkaroon ng mga disenyo sa akin. Tumigil si Yezuan, tumalikod, at kinuha ang 3 universe ring at mga bangkay, pagkatapos ay nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Kanina lang, gumamit na siya ng espesyal na paraan ng paglamon upang pinuhin ang longevity pill, ngunit hindi siya nakalusot sa ika-8 layer ng human body disaster dahil dito, na naging dahilan upang siya ay medyo nanlumo. Ngayon, nagkaroon siya ng 3 pang nadagdag, na medyo maganda. Ang longevity pill ay maaaring tumaas ang buhay ng isang tao ng 5 taon, ngunit ang bawat tao ay maaari lamang uminom nito ng 1 beses.
Tataas ang haba ng buhay ng isang martial artist habang dumarami ang kanilang kaharian. Ang habang buhay ng isang unang baitang True Energy Disaster ay humigit kumulang 150 taon. Gayunpaman, karamihan sa mga martial artist ay magkakaroon ng panloob na pinsala, mga nakatagong sakit, at iba pa. Ang mga pinsalang ito ay mas marami o mas kaunti na naiwan mula sa pakikipaglaban sa iba sa kanilang mga unang taon, at marami ang gumagawa ng Miko. Kapag ang mga pinsalang ito ay sumiklab, ito ay magiging walang silbi kahit na ang isa ay mayroon pa ring ilang dekada ng habang buhay. Sa makatuwid, sa mundong ito kung saan ang mga malalakas ay iginagalang at ang mga tao ay namamatay sa lahat ng oras, ang mabuhay ng 100 taon ay hindi na masama. Ilan lamang sa mga ermitanyo o asetiko, na nakasanayang mamuhay ng mag-isa at nakatayong malayo sa makamundong mga gawain, ang mabubuhay ng mas matagal. Ilang beses nang na-overdraw ni Yesuan ang kanyang sigla, ngunit malamang na hindi siya mauubos ng 5 taon. Sa makatuwid, nakinabang siya sa longevity pill na ito. Matapos harapin ang unang alon ng kaguluhan, nagpatuloy si Yesuan sa pagsulong. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang makarating sa Yiyang City. Dahil siya ay naglalakbay sa isang tuwid na linya, kahit na may mga danger zone, siya ay naglalakbay sa isang tuwid na linya para sa isang buong araw. Sa ibang araw, darating sana siya sa Yiyang City. Gayunpaman, nang dumaan siya sa isang maliit na bayan, nakarinig siya ng isang malungkot na sigaw. Dagandong, huwag mo akong patayin. Isa-isa, ang mga iyak ay nahulog sa mga tainga ni Yesuan. Ang mga iyak na ito ay nagmula sa labas ng sensory range ni Yesuan, kaya hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa maliit na bayan na iyon. Anong nangyayari? Baka bandido o ano? Ang mga mata ni Yesuan ay hindi maiwasang maglabas ng 2 sinag ng liwanag. Gusto niya ang mga tulisan, at iba pa. Sa ganoong paraan, maaari niyang patayin ang mga ito at maging masaya. Agad naman siyang sumugod. Nang makalapit siya, nakita niya na ang mga tao sa maliit na bayan ay mabilis na tumatakas sa loob ng kanyang sensory range. Sa kanila, may humahabol sa kanila. Nagkalat ang maliit na bayan ng mga bangkay. Sure enough, may nagmamasaker. Nang inag si Yesuan, pakiramdam niya, ang taong nagmasaker sa maliit na bayan na iyon ay kahit man lang second-grade True Energy Disaster. Kapag nakakita ka ng kawalan ng katarungan sa daan, bumunot ka ng iyong espada para tumulong. How dare you massacre a town in broad daylight? Watch me cut you down. Ang pakiramdam ng hustisya ni Yesuan ay biglang sumabog. Bagamat marami na siyang nagawa tulad ng pagpatay at pagnanakaw, hindi niya kailanman minasacre ang isang bayan. Sa isang iglap, hinawakan ni Yesuan ang Skyquake Sword sa kanyang kanang kamay at pinaharurot. Gayunpaman, habang papalapit siya, mas nararamdaman niyang may mali. Ang taong nagmasaker sa maliit na bayan ay talagang may mahahaba, balingkinita na mga kuko, gusot na buhok, at isang matalim at kahabag-habag na sigaw. Pwede bang ghost spirit? Nagtaas ng kilay si Yesuan. Ang mga espiritong multo ay nabuo mula sa matinding hinanakit ng mga tao pagkatapos nilang mamatay. Sila ay uhaw sa dugo at pinatay ang bawat buhay na bagay na nakikita nila. Para harapin ang mga ganitong nilalang, ang Shangqing Sword Arts ng Shangqing Palace ay magiging mas epektibo. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo si Yesuan ng isang ghost spirit nitong mga nakaraang taon. Bukod dito, isa itong second-grade True Energy Disaster. Kahit ano pa, patayin mo. Masyadong tamad si Yesuan para mag-alala. Tinulungan niya ang mga tao sa maliit na bayan na ito na malutas ang kanilang krisis. Pagdating ng oras, kukunin niya ang Cosmos Rings ng mga napatay ng Ghost Spirit bilang gantimpala. Ginawa niya ang kanyang tungkulin. Gayunpaman, nang muli siyang lumapit, nalaman niyang medyo pamilyar ang boses ng espiritong multo, na para bang narinig niya ito sa isang lugar noon. Hindi nagtagal, nakarating siya sa labas ng maliit na bayan. Nang makita niya ang mukha ng espiritong multo na nagmasaker sa maliit na bayan, nang inag ang buong katawan niya. Yang Zin, napasigaw si Yesuan sa alarma. Ang espiritong multo na ito na may mahaba, payat na mga kuko ay talagang si Elder Yang Zin, na inutusang lampoy ng kanyang paglilinang ng sect master ng Blood Rock sect na si Guohua. Paano ito naging posible? Hindi niya pinatay si Yang Zin, kaya paano siya namatay? Hindi kaya masyado siyang dominante noon,
kaya pagkatapos na baldado ang kanyang cultivation, pinatay siya ng kanyang kaaway at naging ghost spirit. Gayunpaman, sa susunod na sandali, napagtanto ni Yezuan na buhay pa si Yang Zin. Hindi siya patay. Sa ilalim ng Eye of Revelation, si Yang Zin ay mayroon pa ring mga palatandaan ng buhay, kaya hindi siya patay. Siya ay naging isang bagay na hindi tao o multo. Kung tungkol sa kung ano talaga siya, hindi alam ni Yezuan. Gayunpaman, ang kanyang sigaw ng alarma kanina ay narinig ni Yang Zin. Lumingon si Yang Zin. Nang makita niya si Yezuan, biglang lumiwanag ang kanyang mga eskarlata na mata. Yezuan, Yezuan, pinatay mo ang dalawang anak ko. Papatayin kita. Pinatay ni Yang Zin ang isang martial artist sa tabi niya na nasa bingit ng kamatayan, pagkatapos ay mabilis na sinugod si Yezuan. Kung isa siyang ghost spirit, lumutang na sana siya sa hangin sa halip na tumakbo sa lupa. Sa makatuwid, napagpasyahan ni Yezuan na si Yang Zin ay ginawang isang buhay na bangkay. Ito ay dahil si Yang Zin ay walang tunay na enerhiya sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang pangangatawan ay higit sa 10 beses na mas malakas kaysa dati. F***CQ, anong nangyayari? Nagmura si Yezuan sa kanyang puso at naghanda na lumaban. Noong araw na iyon, hindi niya pinatay si Yang Zin bilang paggalang kay Young Master Feng Zhu. Bilang resulta, si Yang Zin ay naging isang bagay na hindi tao o multo at minasacre ang buong maliit na bayan. Ngayon, papatayin niya si Yang Zin bilang handog sa mga taong iyon sa langit. 10,000 Ancestral Swords, Go! Kabanata 986. Return of the Thousand Swords, Go! Inihagis ni Yezuan ang Heaven-Shaking Sword ng walang pag-aalinlangan. Ang huli ay agad na nahati sa daan-daang mga espada at lumipad patungo kay Yang Zin. Ngunit ang ikinagulat ni Yezuan ay bagamat walang true chi si Yang Zin, ang kanyang pangangatawan ay mas mabilis kaysa dati, nalampasan pa niya si Guo Teng. Talagang naiwasan niya ang Return of the Thousand Swords at direktang inatake si Yezuan. May kakayahan ka naman. Bahagyang bumantong hininga si Yezuan. Ang kanyang mga mata ay naglabas ng gininto ang liwanag, at ang kanyang buhok ay naging ginto sa isang iglap. Mga mata ng kaluwalhatian, hayop na haring galit, ay clone. Nahati si Yezuan sa dalawa. Ang kanyang espada ay kasing bilis ng hangin, at sa isang kisap mata, 12-12 pag-atake ang lumipad patungo kay Yang Zin. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, naiwasan pa rin sila ni Yang Zin. Damit, paano siya naging malakas? Labis na nabigla si Yezuan. Sa kanyang kasalukuyang lakas, halos agad niyang mapatay ang Yang Zin mula sa araw na iyon. Ngunit ang kasalukuyang Yang Zin, kahit pagkatapos niyang ihayag ang kanyang trompeta, wala pa rin siyang magagawa. Ano ang F***? Yezuan, papatayin kita at ipaghihiganti ang aking dalawang anak. Sumigaw si Yang Zin sa matinis na boses habang sumusugod siya sa harap ni Yezuan. Kasabay nito, nakarinig din si Yezuan ng system notification. Ding! Nag-trigger ang host ng random na misyon para patayin si Yang Zin sa kanyang zombie state. Reward, isang Devar Point. Nang marinig ito, natahimik si Yezuan. Noong araw na iyon, hindi niya natapos ang random na misyon na patayin si Yang Zin. Ngunit sa oras na iyon, ang gantimpala ay ang pumili lamang ng isang advancement path ng Beast God Bloodline, na napakalimitado. Pero ngayon, isang Devar Point ang reward, ibig sabihin ay magagamit niya ito para palakasin ang ibang bloodlines. Anong tubo? Siyempre, kailangan niyang kumpletuhin ang misyon para makuha ang Devar Point reward. Naiinis ako sa pagtingin mo. Mamatay ka. Si Yezuan ay walang pakialam sa anupaman at walang kabuluhang umatake. Ang dalawang blonde na si Yezuan ay patuloy na nagbabrand ng Golden Sword Shi. Napakaganda ng eksena, ngunit sa oras na ito, napakabilis ni Yang Zin. Sa isang kisap mata, nasa harap na siya ni Yezuan. Mamatay. Ibinuka ni Yang Zin ang kanyang bibig at ang kanyang mga kamay ay naging mga kuko. Kinakamot niya ang pangunahing katawan ni Yezuan. Ngunit sa sandaling ito, isang higanting espada ang biglang nahulog mula sa langit at nakaharang sa kanyang mga kuko. Zizi, ang mga matutulis na kuko ay talagang tumusok sa higanting espada. Gayunpaman, ang nanginginig langit na higanting espada na ito ay nagbigay kay Yezuan ng ilang oras upang makahinga.
10,000 Swords Return to Origin, Spiritual Sword Formation. Ang nanginginig na higanteng mga espada sa langit ay sunod-sunod na bumagsak, at agad na tinatakan si Yang Zin sa loob, nag-iwan lamang ng ilang butas na kasing laki ng leeg. Sa sandaling ito, ang pangunahing katawan at doppelganger ni Ye Zuan ay nagsimulang tumakbo ng ligaw sa paligid ng Spiritual Sword Array. Disintegration Eye, Snow Sword Technique. Ang maliit na butas na iyon ay sapat lamang para madaanan ng Decomposition Ray. Ngunit ang labis na ikinagulat ni Ye Zuan ay sa pagkakataong ito, si Yang Zin ay talagang nagtagumpay sa Decomposition Ray, nagbukas ng maliit na butas gamit ang dalawang kamay, at puwersahang gumapang palabas ng maliit na butas. Paano ito posible? Sa sobrang takot ni Ye Zuan ay halos malunok niya ang kanyang dila. Ano ba itong Yang Zin na ito? Paanong ang kanyang katawan ay pumipihit ng ganoon at gumagapang palabas sa isang butas na kasing laki ng leeg? O Diyos ko, ngayon, hindi siya nang ahas na maging pabaya. Ang Yang Zin na ito ay talagang sobrang nakakatakot, at kailangan niyang seryosohin siya. Mukhang ito lang ang paraan. Ang pangunahing katawan ni Ye Zuan ay patuloy na gumamit ng Disintegration Eye, habang ang kanyang doppelganger ay direktang lumipad patungo sa maliit na bayan. Walang interspatial ring si Yang Zin, at pagkatapos niyang lulukan ng longevity pill, medyo malayo pa siya para makalusot, kaya hinayaan niyang sumugod ang kanyang doppelganger sa maliit na bayan, umaasang makalusot. Sa sandaling ito, gumapang na si Yang Zin palabas ng Spiritual Sword Array. Myriad Swords, putulin mo siya. Nagmamadaling kinokontrol ni Ye Zuan ang Heaven-Shaking Swords. Daan-daang mga sword na nanginginig sa langit ang agad na lumiit at tumawid patungo kay Yang Zin, ngunit mabilis pa rin niyang iniwasan ang mga ito. Ye Zuan, hindi ka makakatakas. Iinom ko ang iyong dugo, pagbabalatan ka, bubunutin ang iyong mga litid, at ipapakain ang iyong mga buto sa mga aso. Habang bumubulong-bulong si Yang Zin, hinabol niya si Ye Zuan na magulo ang buhok. Ka. Napalunok si Ye Zuan ng laway at agad na tumalikod para tumakbo, sinusubukang humiwalay kay Yang Zin. Gayunpaman, pagkatapos gamitin ang Beast King Rampage, ang kanyang bilis ay mas mabagal pa rin kaysa kay Yang Zin. Siya ay lubhang walang magawa. Ang kasalukuyang lakas ni Yang Zin ay malamang na maihahambing sa sect leader ng Bloodstone Sect, si Guohua. Kamay na nakahuli ng dragon. Biglang tumalikod si Ye Zuan at humawak sa hangin patungo kay Yang Zin, na galit na humahabol sa kanya. Isang gininto ang palad ang lumitaw, na hindi nakabantay kay Yang Zin, ngunit sa isang kisap mata, nabali ito ni Yang Zin. Gaya ng inaasahan, wala ring silbi ang Dragon Catching Hand. Gayunpaman, may napansin si Ye Zuan. Nang si Yang Zin ay hinawakan ng gininto ang palad, ang kanyang katawan ay naglabas ng mainit na tunog, tulad ng inihaw na karne, at ang singaw ay ibinubuga. Si Yang Zin ay nakasimangot din sa sakit. Halata namang nasaktan siya. Ganyan ang epekto ng Eye of Glory. Nagtaas ng kilay si Ye Zuan. Natutunan niya dati ang Prime Clarity Sword Technique, na may kapaki-pakinabang na epekto sa mga bagay tulad ng mga bangkay at multo. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang Sword Chi sa ilalim ng Eye of Glory ay magkakaroon ng parehong epekto. Gayunpaman, ang epektong ito ay walang silbi sa kanya ngayon. Si Yang Zin ay madaling nakalusot sa Dragon Catching Hand, kaya hindi ito magiging ganoon kadaling mahuli siya sa susunod, kaya hindi ito ginamit ni Ye Zuan. Hindi nagtagal, naabutan siya ni Yang Zin. Ikaw matandang babae, kunin mo ito. Lumingon si Ye Zuan at ibinaba ang kanyang espada. Kasabay nito, binuksan niya ang isang void door sa direksyon na kanyang sinisingil. Nang lamalas ang kanyang espada chi, nauna siyang sumubsob dito. Whoosh! Nagsara ang void door nang dumating si Yang Zin. Saan ka nagpunta? Pinalaki ni Yang Zin ang kanyang dagwang mga mata at tumingin sa paligid, ngunit hindi niya nakita si Ye Zuan. Nakatakas si Ye Zuan. Hindi. Ginamit niya ang Eye of the Void para tumawid ng malayo at makarating sa bayan kung saan siya pinatay ni Yang Zin. Bilasan mo, kolektahin mo ang interspatial rings at ibigay mo sa akin. Wei Zenshan, huwag kang gumala. Bilasan mo, nag-aapoy si Ye Zuan sa pagkabalisa. Sa katunayan, maaari niyang gamitin ang Eye of the Void para makatakas, ngunit ang pinakamalapit na lokasyon bukod sa bayang ito ay ang Winslow Villa.
Imposibleng bumalik siya sa Winslow Villa at magsayang ng isang araw sa walang kabuluhan. Pagkatapos ng lahat, papatayin niya si Yang Zin at aalisin ang kasamaan para sa mga tao. Nang lumapit si Yezuan sa bayan, ang bayan ay puno na ng mga bangkay. Mayroong higit sa 1,000 bangkay, kung saan mayroong mga eksperto sa Truchi disaster. Ang orihinal na katawan ni Yezuan, ang kanyang doppelganger, at si Wei Zhenchen ay mabilis na hinanap ang interspatial rings at sinubukang makalusot. Napakabilis nila. Sa isang kisap mata, nakolekta nila ang lahat ng interspatial ring at pagkatapos ay nilamon silang lahat. Yezuan, kaya dito ka nagtago. Mamatay ka. Isang malungkot na sigaw ang bumagsak sa tainga ni Yezuan. Si Yang Zin ay dumating upang patayin siya muli. Gayunpaman, sa oras na ito, si Yezuan ay lihim na nagpahayag ng isang ngiti. Ding! Nakalusot ang host. Kasalukuyang nasa 8th Fleshla Body disaster ang host. Sa wakas, nakalusot siya. Ngayon, hindi natakot si Yezuan kay Yang Zin. Kabanata 987. Yezuan, pumunta ka sa impyerno. Sumiksik si Yang Zin sa harap ni Yezuan. Ngunit sa sandaling iyon, biglang umatake si Yezuan. Wind and Snow Sword Technique. Bang! Ang gintong espada na chi ay bumangga sa mga kuko ni Yang Zin, at sa isang kisap mata, nagdulot ito ng marahas na panginginig. Sa pagkakataong ito, pinalipad si Yang Zin. Pagsamahin, ang orihinal na katawan ni Yezuan at doppelganger ay agad na pinagsama, at ang kanyang lakas ay tumaas ng 30%. Sa one-on-one na sitwasyon, mas mabuting pagsamahin. Yang Zin, kahit na hindi ko alam kung ano ang naging kalokohan mo, ipapadala pa rin kita sa impyerno. Galit na umungol si Yezuan. Ang Skyquake Sword sa kanyang kamay ay kasing bilis ng kidlat, at mabilis niyang nilaslas ang buong lakas niya. Naramdaman din ni Yang Zin ang pagbabago sa aura ni Yezuan. Agad niyang ginamit ang dalawang kamay para harangin, ngunit sa sumunod na sandali, ang kanyang mga kamay ay nalaglag ng Golden Sword Chi. Tumakbo, hindi itinuring na ghost spirit si Yang Zin, kaya may malay pa rin siya. Agad siyang tumalikod at tumakbo. Sa sandaling iyon, ang lakas ni Yezuan ay hindi na niya kayang labanan. Ngayon, kaya mo bang tumakbo? Ang mga labi ni Yezuan ay kumerba sa isang malamig na ngiti, at muli siyang naglaslas gamit ang kanyang espada. Ngayon, nasa kay Yang Zin, na nawalan ng mga kamay, kung paano ito harangan. Hindi mo ako mapapatay, ako ang bangkay ng lalaki. Bago natapos ni Yang Zin ang kanyang mga salita, nataman siya ng gintong sword chi. Kaagad, isang marahas na pagsabog ang naganap, at ang katawan ni Yang Zin ay nagkawatak-watek. Kahit mamatay ako, hindi kita hahayaang maging madali. Corpse Ghost Mark. Sa sandaling namatay si Yang Zin, isang itim na liwanag ang biglang sumugod sa katawan ni Yezuan. Ding! Ang host ay nataman ng Corpse Ghost Mark. Na-notify ang system. Bumagsak ang katawan ni Yang Zin sa lupa ng may kalakbog, ngunit tamad si Yezuan para bigyan siya ng pansin. Sa halip, iniisip niya kung ano ang nataman niya. Mukhang isa na naman itong track ang Mark. Baka ang corpseman na iyon ang nagpino kay Yang Zin dito. Tumaas ang isang kilay ni Yezuan, pakiramdam na siya ay nasasangkot sa gulo. Gayunpaman, napakalaki ng mundo. Hindi naging madali ang makilala ang isang tao. Hanggat ang kaharian ni Yezuan ay sapat na mataas, kaya niyang burahin itong Corpse Ghost Mark. Siyempre, maaari rin siyang humingi ng tulong sa iba pang mga eksperto. Sa makatuwid, hindi ito binigyang pansin ni Yezuan. Ding! Matagumpay na napatay ng host si Yang. Random na misyon ang natapos. Reward, isang DevR point. Muling nag-notify ang system. Ngayon, si Yezuan ay may 2 DevR points. Sa 3 pang puntos, makakagawa siya ng isa pang doppelganger. Siyempre, magagamit din niya ito para palakasin ang iba pa niyang bloodline. Ililigtas ko muna sila. Puno ng saya ang mukha ni Yezuan. 2 DevR point ay lubhang kapaki-pakinabang. Agad niyang iniligpit ang lahat ng bangkay at inilibing pagdating ng panahon. Kung tutuusin, ang bagay na ito ay may kaugnayan sa kanya. Siyempre, umalis na siya. Gayunpaman, nang umalis si Yezuan sa bayan, isang binata na nakaupong nakakros ang paa sa isang batong kuweba sa Pangway Sacred Land ang biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Patay na ba siya? Bomb-ulong ang binata, bagaman ito ay isang depektong produkto,
hindi ito maaaring patayin ng kung sino-sino lang. Bakal na bangkay ng multo, patayin mo ang batang iyan. Pagkatapos, sa ibang lugar na malayo, isang lalaking nakasuot ng kulay abong maskara ang tumayo at umalis sa kuweba. Si Yezuan, na walang kamalay-malay na siya ay naging target, ay patungo sa Yiyang City. Makalipas ang isang araw, sa wakas ay nakarating siya sa Yiyang City, kung saan nakatira ang lola ni Feng Wuan. Ang lola ni Feng Wuan ay nakatira sa Zuklan ng Yiyang City. Sinasabing mayroong 2 5th grade true energy disaster expert. Nandito rin ang kuya ni Feng Wuan na si Feng Wuchen. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili habang papasok siya sa Yiyang City. Pagkatapos magtanong-tanong, mabilis niyang nalaman ang lokasyon ng Zuklan at mabilis na sumugod. Sino ka? Pinigilan ng isang gwardya ng Zuklan si Yezuan. Nandito ako para hanapin si Zhu Qing, ang pinuno ng Zuklan. Galing ako sa Windy Snow Manor. Direktang sabi ni Yezuan. Windy Snow Manor, may keepsake ka ba? Tanong ng guard. Mahigit 10 taon na siya sa Zuklan, kaya alam niya ang relasyon sa pagitan ng Zuklan at Windy Snow Manor. Oo, ibinigay ni Yezuan ang alaala ng Windy Snow Manor at sulat ni Zhu Hong sa gwardya. Sige, sumama ka sa akin. Matapos itong mabiripika ng gwardya, pinangunahan niya si Yezuan sa Zuklan at naghintay sa isang bulwagan. Hindi nagtagal, pumasok ang isang matandang babae na puno ng puting buhok ang ulo kasama ang ilang tao. Senior Zhu Hong, hindi, kambal ito, panipi, nagtaas ng kilay si Yezuan. Nalaman niya na ang matandang babae ay eksaktong kamukha ni Zhu Hong, ang pinuno ng Windy Snow Manor, kahit na maputi ang buhok nito. Gayunpaman, iba ang kanilang mga aura. Pagkapasok ng matandang babae, diretso siyang nagtanong, ano ang nangyari sa Windy Snow Manor? Ang liham na ipinasa ni Yezuan ay nagsabi lamang na ang Windy Snow Manor ay nasa malaking problema. Para sa mga partikular na detalye, kailangang sabihin ni Yezuan sa kanya ng personal. Senior Zhu Qing, ganito ito, nagmamadaling sinabi sa kanya ni Yezuan ang nangyari. Sa madaling salita, mayroong 2 5th grade true energy disaster sa Blazing Fire Manor, at naghahanda silang maglunsad ng sneak attack sa Windy Snow Manor. Agad na naintindihan ng matandang babae. Oo, kaya naman gusto ka ng pinuno ng asyenda na mag-ambush at hintayin ang naglalagablab na apoy na manor na pumasok sa bitag. Tumango si Yezuan. Kung ganoon, walang oras na mawawala. Mag-iipon agad ako ng mga tao at susugod sa Windy Snow Manor. Nang matapos magsalita ang matandang babae, handa na siyang mag-utos na magtipon ng mga eksperto at puksay ng naglalagablab na fire manor sa isang iglap. Senyor, maghintay ka lang. Sa oras na ito, bigla siyang pinigilan ni Yezuan. Nang hindi nag-aksaya ng anumang oras, direkta niyang ginamit ang Eyes of the Void. Isang void door ang nabuksan, at pagkatapos ay dumaan siya doon. Nag-iwan siya ng void positioning device sa Zuklan, at mayroon din ang Windy Snow Manor, kaya maaari siyang mag-teleport kahit saan. Ito ay napaka-maginhawa. Anong klaseng paraan ito? Nagulat ang matandang babae at ang grupo ng mga disipulo ng Zuklan sa likod niya. Nagtataka silang dumaan sa void door at nalaman na agad na bumaba ang temperatura sa paligid. Ito ang Windy Snow Manor. Nagulat ang grupo ng mga disipulo ng Zuklan. Sa oras na ito, mayroon ng ilang figure sa harap nila. Sila ay sina Zhu Hong, Feng Wenyao, at ang iba pa sa Windy Snow Manor. Sa sandaling dumating si Yezuan sa Yiyang City, hiniling niya kay Luoluo na ipaalam kay Zhu Hong. Ate, nang makitang papalapit si Zhu Qing, dali-dali siyang pinuntahan ni Zhu Hong para batiin siya. Ate, anong nangyayari? Noong una, inakala ni Zhu Qing na siya ay pumasok sa isang ilusyon. Gayunpaman, sa kanyang kaharian, imposible para kay Yezuan, isang ikawalong baitang human body disaster boy, na mahulog siya sa isang ilusyon. Sister, ito ang lihim na kasanayan ni Yezuan. Direktang maikonekta nito ang Windy Snow Manor at ang Zuklan, ngunit ang presyo ay sigla. Ipinaliwanag ni Zhu Hong at sinabing, malamang gagawa ng hakbang ang Blazing Fire Manor sa loob ng ilang araw. Sa oras na iyon, kakailanganin namin ang iyong tulong. Kabanata 988. Sige, ang pamilya ko Zhu ay hindi gumawa ng anumang malalaking galaw kamakailan.
Maaari kong agad na ayusin ang mga tao na magbabantay sa Windy Snow Villa. Agad namang sumang-ayon si Zhu Qing. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang ulo at nagsalita ng ilang salita sa isang medyo may edad na babae sa likod niya. Pagkatapos, mabilis na dumaan ang babae sa Void Gate at bumalik sa Pamilya Zhu sa Yiyang City. Kasama ang mga eksperto ng Pamilya Zhu at ang mga eksperto ng Windy Snow Villa, kung talagang dumating ang mga tao ng Fiery Fire Villa, sila ay lalakad sa isang bitag. Sa oras na iyon, maaari nilang lipulin ang Fiery Fire Villa sa isang iglap at ayusin ang sama ng loob sa pagitan ng dalawang pamilya. Sa pamamagitan ng Void Gate ni Yezuan, ang Pamilya Zhu ay nagpadala ng ilang eksperto. Kasama si Zhu Qing at ang kanyang asawa, mayroong kabuuang 2 eksperto sa ika-5 antas ng True Energy Disaster at 5 eksperto sa ika-4 na antas ng True Energy Disaster. Ang lakas ng Fiery Fire Villa ay halos kapareho ng sa Windy Snow Villa. Kahit na sa pagdagdag ng matandang Sect Master ng Blood Rock Sect, mayroon na lang silang isa pang 5th grade True Energy Disaster Expert. Gayunpaman, ang Windy Snow Villa ay may isa pang eksperto sa True Energy Disaster sa ika-5 baitang. Imposibleng matalo ang Windy Snow Villa sa labanang ito. Ang mga tao ng Pamilya Zhu ay nagtago sa Windy Snow Villa at hindi umalis, dahil maaaring may mga especially iyan ng Fiery Fire Villa sa Windy Snow Villa. Ngayon, hinihintay nilang dumating ang mga tao ng Fiery Fire Villa. Young Master, nakapasok ako sa ika-5 baitang ng Human Body Disaster. Young Master, ang ika-6 na baitang ng Human Body Disaster. Ang ika-7 baitang ng Human Body Disaster. Ang ika-8 baitang ng Human Body Disaster. Habang naghihintay na umatake ang Fiery Fire Villa, ang boses ni Luoluo ay patuloy na tumutunog sa isipan ni Yezuan. Sa loob lamang ng 5 araw, si Luoluo ay direktang tumaas sa ika-8 baitang ng Human Body Disaster, at nagmamadali pa rin patungo sa ika-9 na baitang ng Human Body Disaster. Ang bilis na ito ay nabigla kina Zhu Hong, Zhu Qing, at ang iba pa hanggang sa nagpatira pa sila sa lupa. Sa oras na ito, sa Windy Snow Temple sa tuktok ng Windy Snow Mountain. Sa pagkakataong ito, ang aming Windy Snow Villa ay nakapulot ng isang kayamanan. Sa loob ng 7 araw, nakalusot siya mula sa ika-2 baitang ng Human Body Disaster hanggang sa ika-8 baitang ng Human Body Disaster. Ang talentong ito ay talagang walang katulad. Hindi napigilan ni Zhu Hong na sabihin kay Zhu Qing sa tabi niya. Sa totoo lang, nabigla rin si Zhu Qing. Kahit si Watchen sa oras na iyon, aabutin ng kalahating taon para ganap na mapino ang bote ng mga snowflake na tabletas, ngunit ang batang babaeng iyon ay talagang tumagal lamang ng 7 araw. Ang kanyang talento ay 10 beses na mas mahusay kaysa kay Watchen, LN. Ate, paano mo siya sanayin? Tanong ni Zhu Qing. Kung makakalusot siya sa unang layer ng True Energy Disaster sa pamamagitan lang ng isang bote ng snowflake pellets, walang kakayahan ng Wind Snow Villa kung naturuan siya. Sa oras na iyon, ipapadala ko siya sa 10,000 Flower Valley, sagot ni Zhu Hong. Ang Myriad Flower Valley ang pinuno ng rehiyong ito, at sinasabing mayroon silang mga eksperto sa Spirit Disaster. Gayunpaman, ang 10,000 Flower Valley ay napakahigpit sa pagtanggap ng mga disipulo. Bukod dito, tinanggap lamang nila ang mga babaeng disipulo. Isang tao mula sa Wind Snow Villa ang minsang nakapasok sa 10,000 Flower Valley. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Zhu Qing at mahinang sinabi niya, 1,000 Flower Valley. Iyan ay isang magandang lugar para mawala. Gayunpaman, ang mga disipulong ipinadala namin doon ay nasa ibaba lamang. Kung hindi, bakit ang Raging Fire Mountain Villa ay mangangahas na guluhin ka? Gayunpaman, sa sandaling ito, Dagandong, biglang may narinig na malakas na ingay mula sa malayo. 2 matandang lalaki talaga iyon. Nandito na sila. Napasimangot sina Zhu Qing at Zhu Hong nang marinig nila ang kaguluhan. Ang Raging Inferno Manor ay sa wakas ay nakagawa na ng hakbang. Pumunta ka, kaagad namang lumabas ang 2 matanda. Siyempre, kinailangan munang magtago ni Zhu Qing at ng kanyang asawa. Kapag nagsimula na ang tunay na labanan, bigla silang sumisingil. Ito ay malamang na pareho para sa Raging Fire Mountain Villa. Mga babae ng Wind Snow Villa, lumabas ka dito. Isang malakas na dagandong ang umalingaw sa Wind Snow Mountain, na ikinaalarma ng lahat.
Young Master, bumalik ka kaagad. Ang Raging Fire Mountain Villa ay narito para mamatay, nagmamadaling paalala ni Luo sa kanya. Sa sandaling ito, si Yezuan, na nasa 10,000 layer Snow Mountain, ay nagmamadaling ginamit ang Eyes of the Void para bumalik sa kanyang tirahan. Nasa 10,000 layer Snow Mountain siya nitong mga nakaraang araw, ngunit sa kasamaang palad, hindi tumaas ang kanyang kaharian. Nasa ika-8 layer pa rin siya ng human body disaster. Kung tutusin, maraming nilalang sa 10,000 layer Snow Mountain ang nagtago at nag-hibernate. Ngayon ay isang magandang pagkakataon upang madagdagan ang kanyang kaharian. Yezuan, umalis na tayo at lumaban. Nagmamadaling sumugod si Feng Wuan. Young Master, pupunta rin ako. Inilabas ni Luo ang kanyang sandata. Ito ay isang middle grade supreme spiritual treasure na direktang ipinagpalit ni Yezuan para sa kanya. Tinawag itong silver whip, at maaaring mahaba o maikli, makapal o manipis. Gamit ang silver whip na ito, maaaring makipaglaban si Luo sa isang eksperto ng pangalawang layer ng true energy disaster. Pagkatapos ng lahat, naiintindihan na niya ang puwersa ng espada. Sige, sabay na tayo. Tumango si Yezuan. Ang Blizzard Array ng Wind Snow Villa ay na-activate na, at ang mga tao ng Blazing Volcano Villa ay maaari lamang na puwersahang masira ang array. Sa panahong ito, nagtipon ang mga eksperto ng Wind Snow Villa at naghanda upang labanan ang Blazing Volcano Villa ng direkta. Sumunod sina Yezuan at Luo sa likod ni Feng Wuan at dumating sa paanan ng Wind Snow Mountain. Sa oras na ito, mayroon ng daan-daang eksperto ng Blazing Volcano Villa na kulay orange sa labas ng Blizzard Array. Ang mga taong ito ay pawang mga eksperto ng True Energy Disaster. Sa Blood Rock Sect, mayroon lamang 12 elder ng True Energy Disaster, ngunit daan-daan sila sa Blazing Volcano Villa. Sapat na ito para patunayan ang lakas ng Blazing Volcano Villa. Sinundan ni Yezuan si Feng Wuan at dumating sa likuran ni Zhu Hong. Nagmamadali niyang winalis ang lugar gamit ang kanyang Eye of Revelation at nakakita ng pamilyar na boses. Senior Zhu, iyon ang matandang sect leader ng Blood Rock Sect, si Guo Xiaotian. Nagmamadaling paalala ni Yezuan at sinabi ang hitsura ni Zhu Hong Guo Xiaotian. So nagtago siya sa team ng Wind Snow Villa at gustong maglunsad ng sneak attack. Malamig na sumangot si Zhu Hong at agad na inutusan ang mga tao na ipaalam sa mga eksperto ng pamilya Zhu na nagtatago pa rin sa Wind Snow Villa. Kung hindi pa siya ipinaalam ni Yezuan ng maaga, talagang hindi niya matutuklasan si Guo Xiaotian na nagtatago sa team ng Blazing Volcano Villa. Sa oras na iyon, biglang sisubog si Guo Xiaotian sa lakas ng 5th grade True Energy Disaster at makakapatay ng hindi bababa sa 2 4th grade Human Body Disaster Expert. Pagkatapos nito, ang Wind Snow Villa ay direktang bubunutin ng Blazing Volcano Villa. Matandang babae, sapat na ako. Ngayon ang araw ng pagkawasak ng Wind Snow Villa mo. Galit na sigaw ng matandang Villa Master ng Blazing Volcano Villa na si Chai Jin. Chai Jin, magsasalita ka pagkatapos mong basagin ang Blizzard Array ko. Malamig na bamantong hininga si Zhu Hong. Alam na alam ng magkabilang panig ang sama ng loob sa pagitan ng dalawang pamilya. Umabot na sa punto na isa lang sa kanila ang mabubuhay. Sa paglipas ng mga taon, hindi mabilang na mga tao ang namatay dahil sa sama ng loob sa pagitan ng dalawang pamilya. Ngayon, sila ang magpapasya kung sino ang mas magaling. Naningkit ang mga mata ni Chai Jin, at pagkatapos ay galit na sumigaw, "Break the array!" Sa isang iglap, daan-daang eksperto sa True Energy Disaster ang sabay-sabay na umatake, na naglunsad ng mga pag-atake sa Blizzard Array. May mga tao pa nga na direktang pumasok sa Blizzard Array. Ang Blizzard Array ay ang protection na payong ng Wind Snow Villa. Kahit na ang isang 6th grade True Energy Disaster Expert ay hindi makakapasok ng ganoon kadali. Kapag nagsimula ng magpabuga ng snow ang Blizzard Array, magiging lubhang mapanganib ito. Hindi mabilang na wind blades at snowflakes ang bumasag sa kalaban. Kasabay nito, ang temperatura ay biglang bababa, na mas mababa kaysa sa temperatura ng Wind Snow Villa. Kabanata 989. Nang makita na ang mga tao mula sa Blazing Fire Villa ay nagsimula ng sirain ang pormasayon, hindi naiwasang magtanong ni Feng Wenyao, "Ina, kailan tayo lilipat?" "There's no need to rush.
This is a matter of life and death. Hayaan mo muna silang mawala ang ilan sa kanilang mga tauhan. Kung nasira ang snowstorm array, ayusin na lang natin. Hindi na mabubuhay ang mga patay, sagot ni Zhu Hong. Ang snowstorm array ay gumagana ng buong lakas. Hindi mabilang na wind blades at ice blades ang umatake sa mga tao ng Blazing Volcano Villa. Gayunpaman, ang mga tao sa Blazing Volcano Villa ay pawang mga eksperto. Nagsiksikan sila at madaling nalampasan ang unang kalahati ng paglalakbay. Sa second half naman, medyo nahirapan sila. Isang tunay na kalamidad ng enerhiya ang biglang nagpakawala ng nakakadugong hiyawan. Itinuon ng mga tao sa paligid ang kanilang mga mata upang tumingin at natuklasan na isang maliit na nilalang ang nakagat sa binti ng taong ito. Snow Ferret, ingat kayong lahat. May nakakilala dito. Ang Snow Ferret ay isang transcendent saint beast na pinamamahalaan ng Snowstorm Villa. Bagamat hindi mataas ang kaharian nito, ito ay lason. Kahit na hindi ito nakamamatay, maaari nitong maparalisa ang mga tao sa loob ng ilang panahon. Kung ito ay isa lamang, ito ay walang halaga sa mga taga-Blazing Volcano Villa. Gayunpaman, hindi lang isa ang Snowstorm Villa. Hindi makagalaw ang mga paa ko. Mag-ingat ang lahat, nariyan pa rin ang Frost Python. Sunod-sunod na tunog ang kahabag-habag na hiyawan. Hindi nila inaasahan na ang ganitong krisis ay may tatago sa makapal na nyebe. Bagamat tinutunaw ng mga tao ng Blazing Volcano Villa ang nyebe saan man sila magpunta, lahat sila ay nagtatanggol laban sa mga wind blades at mga ice blades sa hangin. Sino ang magpapansin sa kanilang mga paa? Sa isang kisap mata, mahigit 10 tao ang nataman. Whoosh! Ang ilang mga malas na tao ay pinugutan ng ulo ng mga ice blades ng snowstorm array. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Ang mukha ng lumang Villa Master ng Blazing Volcano Villa, si Chai Jin, ay lumubog at sinabing, pumunta ka sa harap at magbukas ng landas. Nawalan sila ng mga tao bago pa man makarating sa Snowstorm Villa. Hindi ito magandang senyales. Sa kabutihang palad, mayroong maraming third-grade human body disaster experts. Sa pagbubukas nila ng landas, ang mga nakatagong panganib na iyon ay hindi na problema. Sa Snowstorm Mountain, tiningnan ni Zhu Hong ang mga eksperto ng Blazing Volcano Villa at sinabi, ang ikalawang kalahati ng Snowstorm Array ay isa pa ring Transcendent Saint Beast. Hindi madali para sa amin na paamuin ito. Wen Yao, ipasara sa mga tao ang Snowstorm Array at maghanda para sa labanan. Oo, tumugon si Feng Wen Yao at agad na nagpadala ng signal sa isang tiyak na direksyon. Biglang tumigil ang wildly dancing ice snow formation. Nang makita ito ng mga taga-Blazing Fire Villa, agad silang sumugod. Matandang babae Zhu, susuko ka na ba sa paglaban? Dama po ang tingin ni Chai Jin kay Zhu Hong. Let's cut the crap. Oras na para ayusin natin ang sama ng loob sa pagitan ng Windy Snow Manor natin at ng Blazing Fire Manor mo ngayon. Si Zhu Hong, na nakasandal sa kanyang tungkod, ay biglang inilipat ang kanyang tingin sa isang tao sa Raging Inferno Villa. Sabi niya, Old Sect Leader Guo, ito dapat ang unang beses na magkita tayo, di ba? Sa sandaling sinabi niya ito, lahat mula sa manor ng naglalagablab na apoy ay nabigla. Matandang leader ng sekta na si Guo. Alam talaga nitong si Zhu Hong na inimbitahan nila si Guo Xiaotian. Paano ito posible? Paano tumagas ang balita? Laking gulat ni Chai Jin. Palihim siyang nagpadala ng isang tao upang imbitahan si Guo Xiaotian, kaya paano nalaman ng mga tao mula sa Windsnow Villa? Gayunpaman, dahil nalantad ang usapin, hindi na kailangan pang itago ni Guo Xiaotian. Oo, ako ito. Si Guo Xiaotian ay dahan daw ang lumabas sa karamihan at nagsabi, paano mo nalaman? Sa pagharap sa tanong na ito, natural na hindi sasabihin ni Zhu Hong na nag-eavesdrop si Ye Zuan. Ipinaliwanag niya, ang aming Windy Snow Manor ay mayroong snowstorm formation. Kahit na ipadala ng Raging Inferno Villa ang lahat ng kanilang puwersa, hindi ito magiging madali para sa kanila na pumunta dito. Dahil naglakas loob silang pumunta dito, halatang may maaasahan sila. Sa makatuwid, nahulaan ko na nakipagtulungan sila sa Blood Rock Sect. Panipi, ganun ba? Hindi naniwala si Chai Jin. Dahil alam niyang mayroon silang dalawang fifth layer na human body disaster expert, bakit kalmado pa rin si Zhu Hong?
Hindi lamang iyon, ngunit ang iba pang mga tao mula sa Windy Snow Manor ay ganoon din. Para bang alam na nila na darating sila. Since that is the case, then we have nothing to say. If we delay, the situation will change. Kill. Dahan-daang sabi ni Chai Jin habang nangunguna at sumugod. Ang malaking talam sa kanyang kamay ay nangangati na uminom ng dugo ng mga alagad. Ng Windy Snow Manor, sa isang iglap, ang daang eksperto mula sa Blazing Fire Manor ay sumugod at patuloy na umatake. Kasabay nito, ganoon din ang ginawa ng daang eksperto mula sa Windy Snow Manor. Boom! Boom! Sa sandaling ito, kumilos din si Yezuan mula sa kampo ng Windy Snow Manor. 70% mastery ng Ice Snow Sword Technique, Minute Realm Sword Force, Sword God Bloodline, at iba pa ay naging mas malakas ang attack power ni Yezuan kaysa sa second layer na True Energy Disaster Expert. Gayunpaman, pinakaayaw niya ang mga long-range battle dahil kahit na may mamatay, wala siyang makukuhang benepisyo. Gayunpaman, ang pangmatagalang labanan ay karaniwang simula pa lamang. Sa paglipas ng panahon, unti-unting isasara ng mga eksperto mula sa magkabilang panig ang distansya. Sa oras na iyon, ito ay ang labanan ng grupo. Nakihalo si Yezuan sa karamihan at patuloy na umaatake. Insightful Eye. Sa sandaling ito, tumingin siya sa paligid at nalaman na si Zhu Qing at ang iba pang mga eksperto mula sa pamilya Zhu ay nagmamadaling lumabas mula sa likod ng Blazing Fire Manor. Ngayon, ang mga tao mula sa Blazing Fire Manor ay parang isang piraso ng ham na sandwich. Ano? Isang ambush. Nagulat si Chai Jin, ang Old Manor Master ng Blazing Fire Manor. Nang makita niya ang matandang babae na nangunguna sa grupo, agad niyang naintindihan. Zhu Qing, mula sa Zhu family ng Yiyang City. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Chai Jin. Hindi nakakagulat na ang Windy Snow Manor ay mukhang hindi sila natatakot sa iyo. Nakapaghanda na pala sila. Imposible. Paano nila nalaman na aatake ang Blazing Fire Manor ngayon? Hindi naman siguro ganoon kabilis ang impormasyon nila. Hindi makapaniwala si Chai Jin. Pagkatapos ng lahat, aabutin ng halos 5 araw ang paglalakbay mula sa Windy Snow Manor hanggang Yiyang City. Ngunit paano niya malalaman na ang Eyes of the Void ni Yezuan ay direktang nagligtas sa pamilya Zhu ng ilang araw na paglalakbay at nakarating sa Windy Snow Manor sa isang iglap. Ngayon, nasa panganib ang naglalagablab na apoy na manor. Go, patayin natin ang daan palabas. Nagdesisyon agad si Chai Jin at sumigaw ng malakas. Sa pagharap sa pagkubkob ng pamilya Zhu at ng Windy Snow Manor, maaari lamang silang tumalikod at patayin ang pamilya Zhu at pagkatapos ay makatakas. Gayunpaman, hindi ito ganoon kadali. Oras na para kumilos. Luo-luo, alis na tayo. Sigaw ni Yezuan sa mahinang boses. Luo-luo ay nakalusot na ngayon sa ika-8 layer ng human body disaster. Tulad niya, napakalakas ng kanyang lakas sa pakikipaglaban na kapag nagsanib sandig silang dalawa, hindi magiging problema ang pagharap sa ika-3 layer na True Energy Disaster. Wala silang paraan upang harapin ang mga ekspertong iyon, ngunit talagang madali itong harapin ang una at ika-2 layer na True Energy Disaster. Mata ng kaluwalhatian. Ice Snow Sword Technique. Mata ng Nirvana. Hindi naghiwalay si Yezuan sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, maaari nitong madagdagan ang kanyang lakas ng 30%, at hindi niya nais na ilantad ang napakaraming mga lihim. Kabanata 990. Ang 3 partido ay naglaban lamang ng ilang segundo, ngunit ilang mga tao mula sa Blazing Fire Villa ang nahulog na. Si Zhu Qing at ang kanyang asawa ang namamahala sa pagharang kina Guo Xiaotian at Chai Jin. Para naman kay Zhu Hong, diretso niyang binunot ang espada sa kanyang tungkod at sinugod ang grupo ng Blazing Volcano Villa. Sa madaling salita, ang Windy Snow Villa ay may isa pang ika-5 yugto ng human body disaster kaysa sa Blazing Volcano Villa. Ang dagdag na taong ito ay sapat na upang ibagsak ang buong labanan. Gayunpaman, sa oras na ito, may isa pang tao na nanunood ng labanan mula sa itaas sa kalangitan. Ang taong ito ay nakasuot ng kulay abong bakal na maskara at may matangkad at matibay na figure. Nakatingin siya sa ibaba, o sa mas tumpak na pagsasalita, nakikipag-lock siya sa isang tao. Ang taong nakakulong niya ay si Yezuan. Gayunpaman, hindi siya napansin ni Yezuan sa oras na ito, dahil nasa labas siya ng detection range ni Yezuan.
Sa oras na ito, patuloy na pinapatay ni Yezuan ang mga kaaway kasama si Luoluo. Ang bilang ng mga patay na kaluluwa sa ilalim ng kanilang mga espada ay umabot na sa 4. Tatlong unang yugto ng True Energy Disaster at isang pangalawang yugto ng True Energy Disaster. Go! 10,000 Swords Return to Origin. Sa wakas ay inilabas ni Yezuan ang kanyang trump card. Ang hakbang na ito ang pinakamalakas niyang atake. Sa isang iglap, ang Heaven Quake Sword ay naging daan-daang espada at inatake ang mga kalaban. Ang mga Heaven Quake Sword na ito ay solid lahat, at kahit ang ikatlong yugto ng mga eksperto sa True Energy Disaster ay mahihirapang labanan. Ito ang pinakamagandang pagkakataon, dahil pinipigilan ng mga eksperto mula sa Blazing Volcano Villa. Para sa iba, hindi nila kayang labanan ang 10,000 Swords Return to Origin na tumagal ng mahigit 10 segundo. Ang grupong ito ng mga espada ay tumama sa grupo ng Blazing Volcano Villa, at ilang tao ang napatay sa isang kisap mata. Young Master, catch! Si Luoluo ang namamahala sa paghahagis ng Universe Ring kay Yezuan gamit ang maaaring iurong na latigo sa kanyang kamay. Ang mga tao mula sa Blazing Volcano Villa ay ganap ng natalo. Bagamat hindi sila nagdala ng maraming magagandang bagay sa pagkakataong ito, si Yezuan ay nakapatay ng napakaraming tao, kaya kapag pinagsama-sama, ito ay isang malaking halaga pa rin. Sa wakas, nang matanggap ni Yezuan ang ika-8 Universe Ring, nakarinig siya ng tunog ng notification. Ding! Nakalusot ang host. Nasa ika-9 na yugto ng Human Body Disaster ang host. Ang labanang ito ay nagbigay daan kay Yezuan na makapasok sa ika-9 na yugto ng Human Body Disaster. Isang hakbang na lang ang layo niya mula sa pagpasok sa True Energy Disaster. Gayunpaman, nang gumawa siya ng isang pambihirang tagumpay, ang buong sitwasyon ng labanan ay nagbago. Si Guo Xiaotian, ang matandang sect master ng Bloodstone Sect, at si Chai Jin, ang matandang Villa Master ng Raging Inferno Villa, ay parehong pinatay. Ang iba pang mga tao ay nagkalat, ngunit hindi sila nakatakas sa pagtugis sa Ice and Snow Mountain Villa at sa Snow Mountain Villa. Huwag mong pabayaan ang isang tao. Sigaw ni Zhu Hong. Sa pagkakataong ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanila na lipulin ang buong Raging Inferno Villa sa isang iglap. Paano niya pakakawalan ng pagkakataong ito? Hanggat ang lahat ng mga taong ito ay namatay, ang Blazing Volcano Villa ay madaling makuha. Sa oras na iyon, ang mga disipulo ng Windsnow Villa ay hindi na kailangang mag-alala na matarget ng mga tao ng Blazing Volcano Villa kapag sila ay lumabas. Ay, Young Master, nakalusot din ako. Sa sandaling ito, biglang nagpadala si Luoluo ng voice transmission kay Yezuan. Nang marinig ang mga salita ni Luoluo, inilibot ng huli ang kanyang mga mata. Nagawa lang niyang makapasok sa ika-9 na antas ng Human Body Disaster pagkatapos ng matinding kahirapan. Para naman kay Luoluo, talagang nagawa niyang makapasok sa ika-9 na antas ng Human Body Disaster sa gitna ng labanan. Tunay nga, ang paghahambing ng sarili sa iba ay magagalit lamang. Maganda rin ito. Kung mas mataas ang kakayahan ni Luoluo, mas papahalagahan siya ng Windsnow Manor. Makukuha ko ang mga likas na kayamanan na kailangan kung i-level up ang aking sarili. Sa Windsnow Manor, mababawasan ni Luoluo ang pressure sa akin. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Pagkalusot, tumaas. Nang husto ang kanyang lakas at agad niyang sinundan ang karamihan ng mga eksperto na humahabol sa Blazing Volcano Villa. Gayunpaman, hindi pa rin niya natuklasan ang figures sa kalangitan. Dahil hindi niya ito natuklasan kanina, hindi niya ito matutuklasan ngayon dahil nakaalis na ang kabilang partido. Kasama si Zhu Hong at ang dalawa pang eksperto sa ika-5 antas ng Human Body Disaster, ang mga tao sa Blazing Volcano Villa ay lubos na natalo. Wala pang isang minuto, lahat sila ay namatay. Nawasak na ang kalahati ng Blazing Volcano Villa. Wen Yao, sumama ka sa akin para sirain ang Blazing Volcano Villa. Agad na nagutos si Zhu Hong. Oo, inay. Agad na tumugon si Feng Wenyao. Pagkatapos, may ilang tao agad na pumunta sa Blazing Volcano Villa. Para kay Zhu Qing at sa iba pa, nanatili sila sa Windsnow Villa para kay Zhu Hong. Ang distansya sa pagitan ng Blazing Volcano Villa at Windsnow Villa ay higit sa 2 araw.
Gayunpaman, sa kaharian ni Zhuhong at ng iba pa, tinatayang darating sila nang wala pang isang araw. Pagkatapos ng isang araw, wala na ang Blazing Volcano Villa, tanging Wind Snow Villa na lang. Para naman kina Yezuan at Luoluo, nagpatuloy silang nanatili sa Wind Snow Villa para linisin ang kalat. Sa labanang ito, lahat ito ay salamat sa tulong ng pamilya Zhu. Kung hindi, ang Wind Snow Villa ay dumanas ng matinding pagkalugi. Siyempre, natural na si Yezuan ang pinakamalaking nag-ambag. Kung wala ang paalala ni Yezuan, hindi sana nagmamadali ang Wind Snow Villa para mahanap ang Zhu family. Tinansya ni Yezuan na kapag bumalik si Zhuhong at ang iba pa, tiyak na gagantimpalaan niya sila ng malaki. Matapos linisin ang larangan ng digmaan, bumalik sina Yezuan at Luoluo sa kanilang tirahan at tahimik na naghintay para sa mabuting balita. Kasabay nito, bumalik din si Feng Wuan. Luoluo, bilasan mo at lumampas ka. Sinabi ni Lola na basta makalusot ka sa unang antas ng True Energy Disaster, ipapadala ka niya sa 10,000 Flower Valley, sabi ni Feng Wuan kay Luoluo. Nang marinig ito ni Luoluo, nagtataka siyang nagtanong, anong uri ng lugar ang 10,000 Flower Valley? The 10,000 Flower Valley is the overlord of our area. Ang lambak ay puno ng mga ibon at mabangong bulaklak. Ang Yuan Chi of Heaven and Earth sa lambak ay ilang beses man lang kaysa sa ating Ice Snow Villa. Tila may isang spirit disaster expert din na nangangasiwa sa lambak. Paliwanag ni Feng Wuan, kalamidad ng espiritu, nagsalubong ang mga kilay ni Yezuan. Mahirap palakasin ang katawang laman, mahirap palakasin ang tunay na enerhiya, at mahirap palakasin ang espiritu. Gayunpaman, pagkatapos palakasin ang spirit disaster, hindi lamang nito mapapalakas ang espiritu, ito rin ay lubos na magpapalakas sa fleshly body at true energy. Maaari itong ituring na isang buong pagpapabuti. Tama, ang aking Snow Wind Villa ay dating may 6 na disipulo na pumasok sa 10,000 Flower Valley. Ang kanilang mga kakayahan ay maaaring ituring na top-notch sa aking Snow Wind Villa, ngunit pagkatapos na makapasok sa 10,000 Flower Valley, sila ay katamtaman at walang anumang mga nagawa. Pagkatapos magsalita ni Feng Wuan, bumagsak ang kanyang tingin kay Luoluo at sinabing, kung makakalusot si Luoluo sa True Energy Disaster sa edad na 15 taong gulang, sapat na ang iyong kakayahan para pahalagahan ng 10,000 Flower Valley. Nang marinig ito ni Luoluo, kinusat niya ang kanyang malalaking mata at humajijik, okay, pagkatapos ay mabilis akong maglilinang at susubukan kong makalusot sa True Energy Disaster sa kalahating buwan. Ubu, nang marinig ito, halos mabulunan si Feng Wuan sa kanyang laway. Wala pang isang buwan mula nang pumasok si Luoluo sa Snow Wind Villa, at kitang-kita ng lahat ang kanyang paglaki, mula sa ikalawang antas ng Human Body Disaster hanggang sa unang antas ng True Energy Disaster sa loob ng isang buwan, malamang nabugbugin siya hanggang mamatay. Gayunpaman, sa kabuuan, magandang hayaang tumuon si Luoluo sa paglilinang. Wuan, narinig mo na ba ang Glazed Light Sacred Ground? Sa oras na ito, biglang nagtanong si Yezuan. Glazed Light Sacred Ground. Nang marinig ang pangalang ito, si Feng Wuan ay natigilan saglit. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang itinanong ni Yezuan ang tanong na ito. Gayunpaman, natural na narinig niya ang tungkol sa Glazed Light Sacred Ground, kaya agad siyang tumango, narinig ko na. Kung gusto kong pumunta sa Glazed Light Sacred Ground, paano ako makakarating doon? Tanong ni Yezuan. Ang tanong na ito ay nagpatigil kay Feng Wuan. Malayo ang Glazed Light Sacred Ground,